Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 261 hanggang Kabanata 270. Kabanata 261. Nasa negosyo siya ng mga halamang gamot. Nagulat si Yehan nang tingnan si Kai Jackson, at sa parehong oras, naging aktibo ang kanyang isipan. Ngayon na nag-aayos siya ng elixir, ang kailangan niya ay mga halamang gamot, at mas mahalaga, nasa negosyo ng mga halamang gamot si Kai Jackson. Para kay Yehan, parang may nagdala ng unan ng gusto niyang matulog. Nang maisip ito, nakangiting sinabi ni Yehan, "Ginoong Kai, sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin ito." Bagamat ang mga halamang gamot ay talagang may papel sa pag-regulate ng katawan at pag-iwas sa mga sakit, ngunit sa pangmatagalan, ang sobrang suplemento ay hindi maganda para sa katawan. Dapat mong malaman, 3 bahagi ng lason ng gamot, hindi lahat ng halamang gamot ay maaaring inumin ng basta-basta. Salamat sa pagpapaalala, Ginoo, tiyak na babalaan ko ang aking mga kamag-anak pagbalik ko sa pagkakataong ito. Tumango si Yehan, pagkatapos ay tumayo at sinabi, "Ginoong Kai, sumunod ka sa akin sa likod na silid. Maaari kitang gamutin ngayon. Ang iba ay maghintay na lang sa labas." Nang marinig ito, labis na nagalak si Kai Jackson, dali-dali siyang tumayo at kinausap ang kanyang sekretarya, pagkatapos ay sumunod kay Yehan at naglakad patungo sa likod na silid ng klinika. Ang kanser ay talagang tinatawag ng mga tao na malignant na tumor. Kapag nag-mutate ang mga selula sa katawan, patuloy itong maghahati ng hindi kontrolado ng katawan, at sa huli ay bumubuo ng kanser, nilulunok ang buhay ng pasyente. Upang mapagaling ang kanser, ang tanging paraan ay patayin ang kanser sa katawan ng pasyente. Bagamat ang modernong teknolohiya sa medisina sa kanluran ay maaaring gamutin ang kanser, nakasalalay ito sa kung maaga o huli, at kung anong mga sintomas ang kasangkot. Hindi lahat ng kanser ay may pag-asa na gumaling. Sa katunayan, hindi mahirap para kay Yehan na gamutin ang kanser ni Kai Jackson. Kailangan lang niyang gamitin ang 9 na karayom upang kontrolin ang kanser sa kanyang katawan upang patuloy na maghati, at pagkatapos ay gamitin ang espiritual na enerhiya upang patayin ang kanser sa kanyang katawan. Ang prosesong ito ay tumagal kay Yehan ng higit sa 2 oras. Pagkatapos ng lahat, si Kai Jackson ay isang advanced na kanser na ipinamamahagi sa lahat ng mga selula ng kanyang katawan. Kung gusto niyang linisin ang lahat, natural na hindi ito magagawa sa maikling panahon. Gayunpaman, ang kanser na walang pag-asa na gumaling sa maraming malalaking ospital ay ganap na naalis sa mga kamay ni Yehan sa loob ng 2 oras. Kung kumalat ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng pagkagulat sa mundo ng medisina. "Ginoong Kai, maaari mo nang isuot ang iyong damit ngayon. Binabati kita, gumaling ka na." Sa loob ng silid, hinugot ni Yehan ang mga gintong karayom sa katawan ni Kai Jackson, at nakangiting sinabi. Nang marinig ang kanyang mga salita, medyo naguluhan si Kai Jackson at nagtanong, "Ginoong Ye, tama ba ito?" Siyempre, kung hindi ito paniniwalaan ni Ginoong Kai, maaari siyang pumunta kaagad sa ospital para sa chemotherapy. Tiwala na sinabi ni Yehan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ano ang kanser? Hindi alam ni Kai Jackson kung dapat niyang pagkatiwalaan si Yehan, ngunit naramdaman niyang mas maayos ang kanyang katawan kaysa dati. Matapos sabihin ang ilang magagalang na salita, pumunta si Kai Jackson sa pinakamalapit na malaking ospital, at ang kanyang kanser ay gumaling sa loob lamang ng 2 oras. Medyo hindi makapaniwala si Kai Jackson. Para sa kanyang kalusugan at upang subukan ang mga resulta, kailangan niyang pumunta sa isang malaking ospital para sa chemotherapy upang makita kung ang kanser sa kanyang katawan ay talagang naalis. Bakit umalis ang lalaking ito? Hindi pa ako nagbabayad ng bayad sa konsultasyon. Nang makita si Kai Jackson na naglalakad palabas kasama ang kanyang sekretarya, medyo hindi nasisiyahan na sinabi ni Ye Ching, ngumiti si Yehan, "Huwag kang mag-alala, sa loob ng ilang oras, babalik siya." Tulad ng sinabi ni Yehan, 3 oras mamaya, bumalik si Kai Jackson kasama ang kanyang sekretarya, at pumasok sa klinika ng may masayang mukha. "Ginoong Ye, ako, Kai Jackson, nagpapasalamat sa iyong malaking kabaitan." Pagpasok sa ospital, agad na lumuhad si Kai Jackson at nagpatira pa kay Yehan. Ginamon ni Yehan ang kanyang kanser, hindi lamang pinahihintulutan siyang iligtas ang kanyang sariling buhay, kundi pati na rin ang pundasyon ng kanyang pamilya kay ay napangalagaan.
Kung mamamatay siya dahil sa kanser, tiyak na mahahati ang pamilya kaysa hinaharap, at ang buong negosyo ng pamilya ay babagsak bilang resulta. Ginoong Kai, hindi mo ito magagawa. Ang mga manggagamot ay mga magulang. Tumayo ka ng mabilis. Tinulungan ni Yehan si Kai Jackson na umupo at nagsalin ng isang tasa ng tsaa upang patatagin ang kanyang kalooban dahil kakausapin niya si Kai Jackson sa susunod, isang deal. Tiningnan ni Yehan si Kai Jackson at sinabi, Ginoong Kai, iniligtas kita dahil may kakayahan ako. Dahil may kakayahan akong iligtas ka, natural na hindi ako uupo at manunood, lalo na't ang pagligtas ng isang buhay ay mas mahusay kaysa sa pagtatayo ng isang 7 antas na pagoda. Ito rin ay itinuturing na isang merito, isang piraso. Nagagalit pa rin si Kai Jackson. Kinuha niya ang isang tseke mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa harap ni Yehan, na nagsasabing, Ginoong Ye, hindi ko kayang gantihan ang pagligtas mo sa aking buhay. Tanggapin mo kung mayroon kang kabaitan. Sinulyapan ni Yehan ang numero sa tseke, 9 na digit, nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, at nasa US dollars. Ngumiti si Yehan at itinulak pabalik ang tseke. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Kai Jackson, Ginoong Ye, kung hindi ka nasiyahan, maaari mong punan ang mga numero ayon sa gusto mo. Ako, Kai Jackson, hindi ako mag-aalinlangan. Umiling si Yehan at sinabi, Ginoong Kai, malubha kang may sakit. Hindi ako tatanggap ng anumang pera kung gumaling ka na. Walang pera ang tatanggapin. Nang marinig ito, nagulat si Kai Jackson, may cancer siya, isang kakilat-kilabot na sakit na maaaring pumatay sa kanya, gaano man karami ang pera niya, maaaring hindi ito makaligtas sa kanyang buhay, ngunit hindi man lang tumanggap si Yehan ng isang sentimo. Gayunpaman, sa harap ng kanyang mapagbigay na pasasalamat, si Yehan ay may ganoong puso at hindi tukso sa lahat. Ginagawa rin itong humanga si Kai Jackson sa kanya. Kung siya, masaya niyang ilalagay ito sa kanyang bulsa. Ginoong Ye, kung hindi mo tatanggapin ang pera, mahihirapan akong gantihan ang pagligtas mo sa aking buhay. Kung hindi gusto ni Ginoong Ye ang mga extraneous na bagay na ito, maaari mo akong sabihin kung ano ang kailangan mo. Ako, Kai Jackson, gagawin ko ito para sa iyo kahit nagugulin ko ang lahat ng aking pera. Seryosong sinabi ni Kai Jackson. Sinulyapan siya ni Yehan at nakangiting sinabi, pag-uusapan ko nga pala ang isang bagay kay Ginoong Kai. Ginoong Kai, nasa negosyo ka ng mga halamang gamot. Ikaw ba ay makakakuha ng ilang mahahalagang halamang gamot? Nang marinig ni Kai Jackson ang sinabi niya, agad niyang sinabi, Ginoong Ye, hindi ko sinasabi na pinupuri ko ang Haiko. Sa aking negosyo ng Kai, hanggat magagamit ito sa mundong ito, kahit na kailangan mo ng anumang mahahalagang halamang gamot, matutulungan kita na hanapin ang mga ito. Bakit, interesado ba si Ginoong Ye sa mga halamang gamot? Totoo iyon. Nakangiting sinabi ni Yehan, ako ay isang manggagamot ng tradisyonal na Tsino, at kailangan kong gumamit ng iba't ibang mga halamang gamot upang gamutin ang ilang mga sakit. Kung handa si Ginoong Kai, gusto kong makipagtulungan sa iyo. Maaari mo akong tulungan sa mga halamang gamot na kailangan ko. Pagkuha, sa oras na iyon, bibilhin ko ito sa iyo, ano ang gagawin ni Ginoong Kai? Haha, lumalabas na tumanggi si Ginoong Ye na tanggapin ang aking pasasalamat dahil sa isang maliit na bagay. Tumawa ng 2 beses si Kai Jackson at sinabi, Ginoong Ye, ito ay isang maliit na bagay. Paano, kumuha ka ng kung ano ang kailangan mo gumawa ng listahan ng mga halamang gamot, at hihilingin kung ayusin ito ng isang tao, kahit anong uri ng mga halamang gamot ang kailangan mo, ako, Kai Jackson, ay bibigyan ka ng libre, at sana ay hindi tumanggi si Ginoong Ye, kung hindi man, palagi akong makararamdam ng kahihiyan sa Ginoong. Kabanata 262. Ngumiti si Yehan at sinabi, dahil sinabi na ni Ginoong Kai, mas gugustuhin kong sumunod kaysa magalang. Matapos magsalita, inilagay ni Yehan ang isang listahan sa harap ni Kai Jackson. Ito ay inihanda ni Yehan nang pumunta si Kai Jackson sa ospital kanina. Naglalaman ito ng ilang uri ng sangkap para sa pagpapabuti ng gamot. Siyempre, ang mga pil na ito ay medyo simple, tulad ng mga pil na nagpapataas ng lakas ng mga mandirigma, mga pil na nagpapabuti sa kakayahan ng isang tao sa paglilinang, mga pil na agad na nagpapataas ng lakas, at iba pa. Hindi pa handa si Yehan na mag-refine ng elixir na masyadong mahirap. Una, wala siyang masyadong oras, at pangalawa, kung hindi siya sigurado sa pag-refine nito, malamang na masayang ang mga materyales. Sinulyapan ni Kai Jackson ang mga halamang gamot sa listahan, ibinigay ito sa sekretaryong nakatayo sa likod niya, sinabihan siyang gawin ito, at pagkatapos ay ngumiti kay Yehan. Ginoong Ye, ang iyong mga kasanayan sa medisina ay talagang kahanga-hanga. Maraming bansa na akong napuntahan sa mga malalaking ospital.
Tinatrato nila ang aking karamdaman ng pabaya o direktang nagbibigay sa akin ng death notice. Akala ko kalahating taon na lang ang matitira sa akin, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ang isang himala sa iyo, kamangha-mangha. Ngumiti si Yehan at sinabi, Ginoong Kai, sa katunayan, ang lahat ay may paraan upang pigilan ito. Ang tinatawag na terminal illness ay hindi nangangahulugang walang lunas, ngunit hindi pa ito natuklasan ng mga tao. Dapat tayong magkaroon ng pagpapaubaya sa anumang malubhang karamdaman, may pag-asa. Tama ang sinabi ni Ginoong Ye, sa pagkakataong ito na dumating ako sa Huaxia, swerte akong nakilala ka, Ginoong Ye, isang kakaibang tao. Ito ay talagang isang biyaya sa buhay. Ngayon, ako, kay Jackson, dapat magkaroon ng ilang inumin kasama si Ginoong Ye. Gumaling na ang karamdaman, nagmukhang nagliliwanag si kay Jackson na parang tumanda ng ilang taon. Nasa negosyo ng mga halamang gamot si kay Jackson, kaya natural na gusto ni Yehan na magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Sa hinaharap, bibilhin niya ng direkta sa kanya ang anumang mga halamang gamot na kailangan para sa pagpapabuti ng elixirs, at iwasan ang pangangailangan na maghanap sa lahat ng dako. Matapos ang pagkain, masaya si kay Jackson bumalik siya sa Singapore at nangako na sa loob ng isang linggo, ang mga halamang gamot na kailangan ni Yehan ay ipapadala sa Shanghai City. Patay na ang hari ng Northwest Medicine. Nang marinig ni Yehan ang balita, hindi gaanong nagulat ang kanyang mukha. Sobrang kinasusuklaman ni Shen Tianao ang Northwest Medical King at gusto niyang patayin ito, ngunit ang paraan ni Yehan sa pagkontrol sa kanya ay pinilit din siyang patayin ito. Matapos patayin ang Northwest Medical King, sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Northwest Medical King ay maaari niyang asahan na makatakas mula sa kontrol ni Yehan at maging isang malayang katawan. Gayunpaman, ang pagkamatay ng Northwest Medical King ay nagdulot ng kaguluhan sa rehiyon ng Northwest. Ang rehiyon ng Northwest ay tahanan ng Northwest Medical King. Ang kanyang network ng mga relasyon at koneksyon ay natural na napakalawak. Nang mamatay ang Northwest Medical King, nagkaroon ng tsismis na lahat ng mga kilalang tao sa Northwest ay dumalo sa kaganapan, nagdaos ng kanyang libing. Siyempre, maraming nag-aalinlangan sa biglaang pagkamatay ng Northwest Medical King. Bilang isang medical king na may napakataas na kasanayan sa medisina, paano siya biglang mamamatay? Gayunpaman, pinatay ni Shen Tianao ang Northwest Physician sa isang napakalihim na paraan. Isa rin siyang national doctor ng tradisyonal na gamot sa Chino. Sa katunayan, hindi mahirap patayin ang isang tao nang hindi ito nalalaman. Ang pagtuon kay Shen Tianao, sapat na ito upang bigyan si Shen Tianao ng maraming pagkakataon upang patayin siya. Tulad ng sinasabi nila, mag-ingat sa lahat ng pag-iingat, at mahirap magbantay laban sa mga magnanakaw ng pamilya. Sa katunayan, nang mamatay ang Northwestern Medical King, hindi niya alam na namatay siya sa kamay ng kanyang apprentice, na kailangang sabihing nakakatawa. Ang pagpapalaki ng mga anak upang magbantay laban sa katandaan, ngunit ang Northwest Medical King ay nagpalaki ng isang walang utang na loob na lobo gamit ang kanyang sariling mga kamay, at ang lobo na kanyang pinalaki ay sinira ang kanyang sariling buhay. Ano ang isang mapandaya at masamang tao? Orihinal niyang naisip na kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa isang sandali upang patayin ang Northwest Doctor of Medicine. Hindi niya inaasahan na magtagumpay si Shen Tianao ng napakabilis. Ang Northwest Medicine King ay nabuhay ng halos buong buhay niya. Natatakot akong hindi niya kailanman mapapatay siya sa kanyang mga pangarap. Hindi ko kailanman naisip na mamamatay ako sa kamay ng aking apprentice. Sa training ground ng Tianlong Bodyguard Group, emosyonal na sinabi ni Zhou-Lai. Sinabi ni Yehan, parehong magkapareho ang kilos ng guro at mag-aaral. Patay na ang hari ng Northwest Medicine, at pagkatapos ay siya naman ang susunod, isang masamang tao na si Shen Tianao. Brother Joe, sabihin mo sa isang tao ang tunay na dahilan ng kamatayan ng hari ng Northwest Medicine. Kumalat sa mga teritoryo ng Northwest, sa palagay ko magkakaroon ng maraming tao na maghihiganti sa kanya. Hoy, walang problema, sa sandaling malaman ng isang tao na namatay ang Northwestern Medicine King sa kamay ni Shen Tianao, pagkatapos ay darating ang kamatayan ni Shen Tianao, at ang dalawang kaaway na ito ay mawawala ng walang anumang pagsisikap. Hanzi, ang iyong kilos talagang matangkad. Ngumisi si Zhou-Lai. Bagamat medyo nakakalaso ng estratehiyang ito, wala talagang psikolohikal na pasanin si Yehan. Noon, ginamit din ng Northwest Medical King ang mga mapandayang trick upang harapin siya. Gusto ni Shen Tianao na harapin siya at hinaila pa si Merong Jio upang iligtas si Yehan. Magdagdag ng isang makapangyarihang kaaway. Sa pamamagitan ng paraan, Brother Joe, mayroon bang paggalaw sa underground world ng East China?
3 o 4 na araw na ang nakalipas mula nang pumasok ang Chansen Society sa East China ng malakas, at dapat na magsimula na rin ang paligsahan sa pagitan ng Bloodhound Hall at ng Chansen Society. Nagsimula na ang paligsahan sa pagitan ng Sushutang at Chansunyoy. Ang unang general at ang pangalawang general ay bumalik, at sa parehong oras ay nagdala ng isang makapangyarihang puwersa. Nagbanggaan ang dalawang panig, at parehong nasugatan. Sa ngayon, walang sino man ang makakagawa ng anumang bagay sa isa't isa. Bagamat makapangyarihan ang unang general at ang pangalawang general, ang hari ng unang araw at ang hari ng pangalawang araw ay hindi mga vegetarian. Itinuloy ni Zhou, gayunpaman, may mga chismis na ang Bloody Hand Church ay tumatawag ng mga tao mula sa underground world sa East China upang kunin ang mga ito. Ang mga tao ay pinagsama-sama upang harapin ang Chansen Society. Nakangiting sinabi ni Yehan, kung wala ang mga karaniwang interes, ang taktika ng puting mukha na commander ng militar ay malamang na mahirap maging epektibo. Kung gusto mong pagsamahin ang mga taong ito sa isang lubad, maliban kung mayroon silang mga karaniwang interes sa Bloody Hand Hall, ang mga taong ito ay nagbibigay sa isa't isa ng pera bawat taon. Ang Bloody Hand Hall ay nagbigay ng maraming pera, bakit sila dapat magtrabaho para sa Bloody Hand Hall? Totoo iyon. Sinabi ni Zhou, maliban kay Zhejiang na nagpasyang sumali sa Bloodhound Hall dahil sa presyon mula sa Bloodhound Hall, ang buong rehiyon ng East China, Dongshan Province, Jianfu Province, Guian Province, Zhejiang Province, Jiangsu at Zhejiang Provinces, ang mga tao sa mga lugar na ito ay hindi sumang-ayon, at may mga chismis na ang Chansen ay magkakaroon din ng parehong ideya, at ang mga gustong kontrolin ang underground world sa East China ay haharapin ang Sushutang. Lahat sila ay may ganoong mga kaisipan. Ngumiti si Yehan, sa ilalim ng panggigipit ng Sushutang at Chansunyoy, mahirap nga para sa mga taong ito na mabuhay sa mga bitek. Maghintay, sa ilalim ng panggigipit ng Sushutang at Chansunyoy ngayon, sa palagay ko hindi magtatagal bago ang mga taong ito ay gumawa ng isang pagpipilian. Ang pagiging buhay sa pagitan ng mga bitek, ngayon ang mga taong ito ay walang ibang pagpipilian kundi ang tumingin kay Yehan, dahil maging para sa Sushutang o para sa Chansen Society, wala sa dalawa ang naglakas loob na tumingin kay Yehan sa ngayon. Upang pukawin, dahil wala sa dalawang pamilya ang naglakas loob na pukawin si Yehan, ang mga taong ito ay gustong lumayo sa gulo, kaya kailangan nilang sumakay sa parehong bangka kasama si Yehan. Matapos tingnan ang mga resulta ng pagsasanay ng mga taong iyon sa loob ng ilang sandali, umalis si Yehan sa training ground ng Tianlong Bodyguards. Sa pag-uwi, nakatanggap si Yehan ng tawag mula kay Yanjing Sito Shenchen. Haha, bata, binabati kita sa pagkamit ng matibay na paninindigan sa East China. Tumawa ng malakas si Sito Shenchen sa sandaling bumukas ang kanyang bibig. Pinagmasdan ni Sito Shenchen ang nangyari sa East China kamakailan. Sinabi ni Yehan, Boss Sito, hindi ko inaasahan na ikaw ay nagmamalasakit sa akin, ngunit ikaw ay abala, kaya ang pagtawag sa akin ngayon ay hindi dapat kasing simple ng pagbati sa akin, tama ba? Ikaw na bata, paano mo masasabing ikaw ay isang miyembro rin ng aming Security Bureau, hindi ba dapat kang batiin para sa ganoong tagumpay ngayon? Nakangiting sampain si Sito Shenchen, at pagkatapos ay nagtanong, sa pamamagitan ng paraan, ano ba ang nangyari sa iyo na bata? Ang nagpalehas kay Jiang Yutang. Kahit si Sito Shenchen ay hindi nakita ang puntong ito, at pinaghihinalaan niya na may mga eksperto sa likod ni Yehan na tumulong sa kanya. Lihim. Ngumisi si Yehan, ngunit hindi sumagot. Kabanata 263. F#sec. Sa kabilang dako ng telepono, itinaas ni Sito Shenchen ang kanyang gitnang daliri, at pagkatapos ay sinabi, Cal forget mo na, ayokong magtanong kung hindi mo sasabihin sa akin. Ngayon na wala kang problema sa paligid mo, malaya ka na. Narito ang isang misyon, kailangan mong gawin ito para sa akin. Misyon. Tanong ni Yehan, anong klaseng misyon? Sa katunayan, pagdating sa mga problema, hindi pa tapos ang mga problema sa paligid ni Yehan, at ang katahimikan ay pansamantala lamang. Ngunit noong huli, nang dumating ang puting mukhang commander ng militar na may agresibong asal, salamat kay Sito Shenchen na tumulong sa kanya sa likod ng mga eksena, nagawa niyang malampasan ang mga paghihirap, kaya't hindi tinanggihan ni Yehan ang pag-aayos ng mga gawain para sa kanya. Lagi niyang kailangang bayaran ang kanyang utang sa iba, lalo na't siya ay isang miyembro pa rin ng Security Bureau. Ito ay isang misyon sa proteksyon. Ang pagkakakilanlan ng taong pinoprotektahan ko ngayon ay medyo hindi pangkaraniwan. Kailangan ninyong bigyan ako ng isang bagay na gagawin, kaya huwag na kayong makagambala. Sino ba siya? Bakit ganito kakainteresado, Boss Sito? Tanong ni Yehan na puno ng pagke-curiosity.
Sinabi ni Sito Shenshen, huwag mong itanong ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ang maaari ko lang sabihin sa iyo ay siya ay isang exchange student mula sa Xiangyang at mag-aaral sa Fudan University sa Shanghai City sa loob ng isang buwan. Fudan University. Sabi ni Yehan, sabi ko, Boss Sito, ayaw mo bang ipasok ako sa kolehiyo? Nagbibiro ka ba? Wala pa akong natapos na junior high school. Hindi ba't magiging biro kung papasok ako sa kolehiyo? Bukod dito, paano ako makakapasok sa Fudan University nang walang diploma? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Naayos ko na ang iyong pagkakakilanlan para sa iyo. Kapag dumating ang oras, maaari ka ng direktang pumunta sa Fudan University para hanapin si President Zong. Ang mga tao namin sa lugar na iyon ay nakipag-usap na sa iyo. Tandaan mo, ang layunin mo sa pagpasok ay protektahan siya, hindi para mag-aral. Kung mayroon kang anumang problema sa paaralan, maaari mong direktang lapitan si Principal Zong at tutulungan kanyang lutesin ito. Okay, kailan ako dapat mag-report dito? Tanong ni Yehan. Sinabi ni Sito Shenshen, mas maaga, mas mabuti, mas mainam bukas. Hindi pwedeng magkaroon ng gulo sa misyon na ito. Wala akong ibang tauhan na maililipat dito, kaya't ikaw na lang ang maaari kong ipadala. Ipinadala ko na ang impormasyon ng tagapagtanggol sa iyong mobile phone. Sige, maghintay ng sandali at tingnan mong mabuti. Matapos isara ang tawag ni Sito Shenshen, nakahanap si Yehan ng isang text message sa kanyang mobile phone. Ang nilalaman ng text message ay napakasimple. May larawan, isang pangalan, at isang numero ng telepono, at wala ng iba. Ito ay isang batang babae na mga 20 taong gulang, nagngangalang Lee Xinran, nakadamit ng napaka-estilong, may mahahabang itim na buhok, oval na mukha, malalaking mata na tila kayang makipag-usap, at may 2 dimple sa kanyang mukha kapag siya ay ngumiti, napakaganda. Matapos makita ang larawan, tinanggal ni Yehan ang text message. Ang pagpasok sa kolehiyo, hindi kailanman inisip ni Yehan na magkakaroon siya ng ganitong araw. Noon, pinapangarap niyang makapasok sa kolehiyo at maranasan ang magandang buhay sa campus tulad ng ibang mga matatanda. Pero sa kalooban ng Diyos, matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, siya at ang kanyang kapatid na babae ay pumasok sa lipunan, naranasan ang mga paghihirap, unti-unting umakyat sa ngayon, at nakaranas ng maraming bagay na hindi naranasan ng kanyang mga kapantay. Ang Fudan University sa Shanghai City ay itinatag ng maaga. Ito ay isang pangunahing unibersidad sa China, kasing tanyag ng Yancheng University. Ito ay isang banal na lugar na pinapangarap ng maraming estudyante. Dumating siya dito. Sa harap ng gate ng Fudan University, tumingin si Yehan sa gate ng may emosyon sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay tinapakan ang sigarilyo, at diretsyong pumasok sa paaralan. Hey! Hey! Itigil mo? Ikaw? Sino ka? May student ID card ka ba? Nakita ng gwardya na nakakita kay Yehan na naglalakad ng direkta sa paaralan, agad siyang lumapit upang pigilan siya. Tinanong niya ng may paghamak, ano ang ginagawa mo? Estudyante ka ba dito? Tumingin si Yehan sa gwardya na humadlang sa kanya, umiling at sinabi, wala pa. Hindi ka estudyante dito, bakit ka papasok? Kahit sino ay maaaring pumasok dito kapag ito ay pampublikong lugar. Sige, umalis ka na. Huwag kang makasagabal dito, ito ay isang pangunahing unibersidad sa China, hindi lahat ay makakapasok dito. Sinimulan ng mga gwardya na palayasin ang tao. Nakadamit ng karaniwang damit si Yehan ngayon, at ang buong halaga niya ay mga ilang daang yuan. Ang ganitong klaseng tao ay hindi kahit kasing ganda niya, isang gwardya. Pare, nandito ako para mag-aral, bakit mo ako pinipigilan na pumasok? Tumingin si Yehan sa gwardya na walang salita. Anong nangyayari? Gangzi. Sa puntong ito, isang matangkad na gwardya ang lumapit sa kanilang dalawa at nagtanong. Kapitan, gusto ng batang ito na pumasok sa paaralan at sinasabing nandito siya para mag-aral. Sa tingin mo ba ay posible para sa kanya na gawin iyon? Sa tingin ko mayroon siyang masamang balak. Tumingin ang gwardyang si Gangzi kay Yehan ng may paghamak. Nang marinig ito, tumingin ang matangkad na gwardya kay Yehan at sinabi, Bata, sinabi mong nandito ka para sa paaralan, ipakita mo sa akin ang iyong admission letter. Pasensya na, wala akong admission letter. Umusad si Yehan at nagsabi. Tumingin ang matangkad na gwardya sa kanya ng may paghamak, at sinabi, sa tingin ko nandito ka lang para manligaw, at hindi ka nagbihis ng maayos bago dumating. Sige, huwag ka nang gumawa ng gulo dito, ang mga estudyanteng nasa loob ay hindi mo kayang habulin. Bago makapagsalita si Yehan, may tunog ng busina mula sa likuran niya. Tumingin si Yehan pabalik at nakita ang isang batang babae na nagmamaneho ng pulang sasakyan. Anong nangyayari?
Tanong ng babae sa matangkad na gwardya mula sa sasakyan. Nang makita ng babae ang nagtanong, ngumiti ang matangkad na gwardya na parang bulaklak, at sinabi, Guro Wang, ayos lang, ito lang isang batang nagtatangkang pumasok sa aming paaralan para manligaw, aalisin ko na siya ngayon. Nang marinig ang sinabi ng matangkad na gwardya, binalingan ng batang babae si Yehan ng may pagka-despise. Ang pinakakinasusuklaman niya ay ang mga taong mahilig mangabala sa mga estudyanteng babae sa lipunan, at pagkatapos ay nagmaneho siya papasok sa paaralan sa ilalim ng mga mata ng dalawang gwardya. Kapitan, si Guro Wang talaga ang pinakamagandang guro sa Fudan University namin. Kung makakasama ko ang isang asawa tulad niya, sulit na ang buhay ko. Kabanata 264. Umalis ka na, tigilan mo na ang pangangarap. Iniisip ko pa rin yun, sabi ng matangkad na gwardya. Kanina pa niya pinagmamasdan si Guro Wang na nagmamaneho papalayo. Nang lingunin niya si Yehan, nanlamig ang mga mata niya. Bata, bakit hindi ka pa umaalis? Gusto mo bang palayasin kita? Subukan mo akong palayasin, tingin ko ayaw mong maging kapitan, sagot ni Yehan, sabay kuha ng kanyang cellphone at pagtawag sa numerong ibinigay ni Sito Shenchen kahapon. Nang masagot ang tawag, diretsyong sinabi ni Yehan, ako si Yehan, at pinipigilan ako ng dalawang gwardya sa gate ng paaralan ninyo. Pagkatapos ng maikling usapan, ibinaba na niya ang telepono. Maya-maya pa, dumating ang isang matandang lalaki, mga 60 taon na ang edad, kasama ang isang kasama. Mapula ang kutis ng matanda, mukhang malusog at masigla. May kakaibang karisma ang buong pagkatao niya. Principal Zong, Director Liu. Pagdating ng matanda kasama ang direktor ng paaralan, agad na nagbigay galang ang dalawang gwardya. Tumango lang si Principal Zong, saka lumapit kay Yehan at nakangiting nagsabi, Ginoong Ye, pasensya na, hindi kami nakapagpaalam ng maayos. Patawarin ninyo kami. Umiling si Yehan. Ayos lang. Pero ang mga gwardya rito ay talagang hindi maganda ang asal. Sa isang banda, ang imahe ng mga gwardya ay kumakatawan sa imahe ng paaralan. Nakakagulat na ito ay isang kilalang unibersidad sa China, base sa nakita ko. Nang marinig ito, sinabi agad ni Director Liu sa dalawang gwardya na may malamig na mukha, paano ninyo ginagawa ang inyong trabaho? Magmadali kayong humingi ng tawad kay Ginoong Ye. Nakita na ng dalawang gwardya na seryoso si Yehan, at dahil pinuntahan pa siya ng principal at direktor, yumuko sila at natatakot na nagsabi, Ginoong Ye, kami po ay nagkamali. Patawarin ninyo kami. Huwag na, sinasabi ko lang ito dahil talagang hindi kayo maganda ang performance. Ang Fudan University ay isang kilalang universidad sa bansa natin, at ang inyong asal ay kumakatawan sa paaralan. Sino man ang inyong makasalamuha, dapat ninyong unawain muna ang sitwasyon bago magpalayas ng tao. Tiningnan ni Principal Zong si Yehan na may paghanga. Nang matapos magsalita si Yehan, nakangiting sinabi niya, Ginoong Ye, naayos na po namin ang lahat. Ikaw po ay estudyante na ng Department of History. Maaari ninyong bisitahin muna ang inyong dormitoryo bago pumasok sa klase. Sige po, salamat po, Principal Zong. Pakidirekta na po ako. Maganda naman ang dormitoryo ni Yehan sa Fudan University. Bagamat apat sila sa isang silid, may kanya-kanya silang kwarto. Pagkatapos bisitahin ang dormitoryo, dinala ni Director Liu si Yehan sa building ng mga silid-aralan. Habang nasa loob ng paaralan, naramdaman niya ang kakaibang sigla nito. Para siyang bumalik sa kanyang pagkabata. Ang panahon ay parang matalim na kutsilyo, at ang oras ay hindi na mababawi pa. Dinala ni Director Liu si Yehan sa isang building ng mga silid-aralan, saka kumatok at pumasok sa isang silid-aralan. Nangyari na ang guro roon ay si Guro Wang na nakita niya sa gate kanina. Ginoong Wang, ito po ang bagong estudyante, si Yehan. Mula ngayon, estudyante na siya sa klase ninyo. Maaari ninyo na siyang ayusin, at hindi ko na po kayo istorbohin pa, sabi ni Director Liu bago umalis. Tumingin si Guro Wang kay Yehan at nagtanong, talaga bang papasok ka sa klase? Opo. Guro Wang? Nakangiting sagot ni Yehan. Sige, humanap ka na lang ng mauupuan, sabi ni Wang Xiao at nagpatuloy na sa pagtuturo, hindi na pinansin si Yehan. Tiningnan ni Yehan ang silid-aralan. Malaki ito, isang malaking silid-aralan, at maraming estudyante. Humanap siya ng bakanteng upuan sa likod. Ang katabi niya ay isang matabang lalaki. Mukhang hindi ito nakikinig sa klase, nakatitig lang kay Guro Wang sa harapan. Napansin din ni Yehan na maraming estudyante ang ganoon. Pagkatapos lingunin ang paligid, nakita ni Yehan ang taong kanyang poprotektahan. Malapit lang ito sa kanya, nakikinig ng mabuti sa lektura, at may dalang notes. Pare, bagong transfer student ka ba? Nakita ng matabang lalaki na palinggalinga si Yehan sa silid-aralan.
Nakangisi itong nagtanong, pare, huwag kang tumingin ng ganyan. Maghintay ka na lang na tawagin ka ni Miss Wang. Tumingin si Yehan sa kanya. Yehan ang pangalan ko. Ikaw. Liu Mang ang pangalan ko, pare. Sasamahan kita kapag may nakita tayong magagandang babae. Marami rito sa Fuden, siguradong mabibighani ka, nakangising sabi ni Liu Mang na ninangkit ang mga mata. Malandi, sabi ni Yehan, na parang gustong tumawa. Ganito ba talaga ang pangalan nito? Parang alam ni Liu Mang ang iniisip ni Yehan. Tumawa ka kung gusto mo. Natatangi ang pangalan namin sa Fuden. Walang ibang may ganyang pangalan, sabi nito. Napailing na lang si Yehan. Makapal talaga ang mukha nito. Yehan, ano sa tingin mo kay Guro Wang? Hindi ba siya maganda? Siko ni Liu Mang kay Yehan. Maganda siya, pero medyo matanda na, sagot ni Yehan habang tinitingnan si Wang Xiao. Mukhang nasa 20s lang ito. Ngumiti si Liu Mang. Mas matanda, mas masarap. Siguro Wang ang pinakamagandang female tutor sa Fuden. Pero marami ring mga bata at magaganda. Tingnan mo yung babaeng kaklase natin, bagong lipat lang siya rito. Maganda, di ba? Ang mga lalaki rito ay para kay Guro Wang at sa kanya. Si Li Xinran ang tinutukoy ni Liu Mang. Mas maganda pa nga si Li Xinran sa larawan niya, mahinahon, tahimik, at mukhang matalino. Kabanata 265. Oy, Yehan? Sasabihin ko sa'yo? Kahit ilang araw pa lang siya sa klase natin, isa na siya sa mga sikat na campus belle ng Fuden University, at marami ang nanliligaw sa kanya, sabi ni Liu Mang. Ilang campus belle ba ang meron sa paaralan ninyo? Curiosity ni Yehan. Oy, alam kong itatanong mo yan, sabi ni Liu Mang na parang nag-uusap lang silang dalawa. Dati, 4 ang campus belle sa Fuden University. Pero simula nang dumating si Li Xinran, nagbago na. Naging isa siya sa top 5 campus belle at napakaraming lalaking nakatitig sa kanya. Kung mapapasakin lang siya, hahayaan kong mawala ang 20 taon ng buhay ko. Mga bagong estudyante, makinig kayo. Huwag ninyong isipin na dahil dinala kayo rito ng direktor, magiging espesyal ang trato ko sa inyo. Kung gagawa kayo ng kalokohan sa klase ko, kukunan ko pa rin kayo ng credits. Nagagalit na nakatingin si Wang Xiao kay Yehan. Hindi niya gusto ang mga estudyanteng nakapasok sa pamamagitan ng koneksyon. Hindi sumagot si Yehan, at tahimik na umupo. Estudyante na siya ngayon. Mabuti na lang, hindi nagtagal at natapos na ang klase. Hindi na maalala ni Yehan ang mga napag-aralan nila. Nang matapos ang klase, nagsialisan ang mga estudyante. May mga nag-aya kay Li Xinran na mag-lunch, maglaro, at iba pa. Magalang na tumanggi si Li Xinran sa mga imbitasyon. Maamo siya, matalino, at makatwiran. Kitang-kita na hindi ordinaryo ang pamilya ni Li Xinran. Huwag ka nang tumingin, wala na silang lahat. Pero na, Yehan, ililibre kita ng lunch? Sabi ni Liu Mang na nakakross ang mga braso, nang makita niyang nakatingin si Yehan sa likod ni Li Xinran. Sige, sa susunod na ako naman ang mag-iimbita, sagot ni Yehan. Sabay silang lumabas ng silid-aralan at nagtungo sa kantin ng Fuden University. Maraming kantin sa Fuden, may mga parang restaurant at may mga parang buffet. Pumunta sila sa isang kantin at naghanap ng upuan. Nag-order si Liu Mang ng pagkain, at naiinip na naghintay si Yehan. Hello, kaklase, pwede ba akong umupo rito? Nang naiinip na si Yehan, may narinig siyang malambing na boses sa tabi niya. Isang simpleng babae ang nasa harapan niya, may dalang baon, at nakasuot ng lumang sapatos na tela, pero malinis. Napakadalisay at maganda ang mukha ng babae, at parang may kakaibang aura. Tumingin si Yehan sa paligid. Wala nang bakanting upuan sa kantin, maliban sa kanilang mesa. Oo naman, maupo ka na, sagot niya. Tumango ang babae at umupo sa tapat ni Yehan. Doon niya lang napansin na ang baon ng babae ay binubuo lang ng gulay, sabaw, at puting kanin. Hindi pa umaabot ng 5 piso ang halaga. Sa pananamit ng babae, naunawaan ni Yehan na mahirap ito, tulad niya. Pero nang umupo ang babae, biglang nakaramdam si Yehan ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang swerte naman ng lalaking yan, nakakasabay kumain ng campus belle. Oy, kung alam ko lang, sana ako na lang ang nagbigay ng upuan ko sa campus belle. Bakit napunta sa kanya? Campus belle. Tumingin si Yehan sa babaeng tahimik na kumakain sa harap niya. Angkop na angkop ang tawag na yan sa kanya. Sa puntong iyon, dumating na si Liu Mang na may dalang dalawang pagkain. Nang makita ang babaeng nakaupo sa tapat ni Yehan, parang nakakita ng kayamanan ang mga mata nito. Dali-dali itong umupo sa tabi ni Yehan at bumulong, wow, pare, master ka pala. Tiningnan lang siya ni Yehan.
Nang makita na hindi siya pinapansin ni Yehan, nagsalita si Liu Mang sa babaeng nasa tapat niya. Hi, Exi Hanyan? Ang swerte naman, nandito ka rin pala. Tumango si Exi Hanyan, pero hindi nagsalita. Patuloy lang itong kumakain ng gulay, at hindi nag-aksaya ng kahit isang butil ng kanin. Nakakaawa tuloy tingnan. Student Exi Hanyan, Liu Mang ang pangalan ko, at ito naman ang kaibigan kong si Yehan. Bagong lipat lang siya sa paaralan natin, sabi ni Liu Mang. Hello, nakangiting sagot ni Exi Hanyan, saka ibinaba ang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Tiningnan ni Yehan ang laman ng baon niya. Marami ang inorder ni Liu Mang, 2 drumstick, isang isda, at iba pang karne. Kinuha ni Yehan ang 2 drumstick at inilagay sa mangkok ni Exi Hanyan. Payat ka masyado, dapat kang kumain ng marami. Baka mawaipan ka ng hangin. Kailangan mong magkaroon ng malakas na pangangatawan para makapag-aral ng mabuti. Student Yehan, hindi na po kailangan. Kayo po. Huwag kang tumanggi, sabi ni Yehan. Dahil medyo nahihiya si Exi Hanyan, hindi na siya nakapagsalita. Pero sa huli, mahina niyang sinabi, salamat po. Nang makita ang ginawa ni Yehan, nag-thumbs up si Liu Mang. Ang unang pagkain ni Yehan sa Fudan University ay tahimik na natapos ng 3. Nang matapos kumain si Exi Hanyan, magalang niyang sinabing, salamat, at paalam, saka lumabas ng kantin. Natapos na rin kumain si Yehan. Hindi naman siya gaanong nagutom. Si Liu Mang ang talagang malakas kumain. Matapos kumain ng isang serving, nag-order pa siya ng isa. Habang kumakain, patuloy siyang nagkukwento. Yehan, ano ba yan, hindi ka ba nagkakagusto sa Campus Bell? Parang nag-iisip ka ng masyado, sagot ni Yehan. Mahirap ang pamilya ng babaeng ito. Kahit simple ang pananamit niya, malinis ang puso niya. Bukod sa medyo nahihiya siya, mayroon din siyang determinasyon at lakas sa mga mata niya. Ilang babae na lang ang ganito sa panahon ngayon. Sana manatili siyang ganyan at hindi madungisan ng masamang lipunan. Tama ka, dahil sa kanyang pagiging simple, kadalisayan, at determinasyon, naging isa siya sa pinakasikat na campus belle sa paaralan natin. Si Minmin Xiaohua ay isang henyo sa Food and Finance Department at nakakakuha siya ng scholarship taon-taon, sabi ni Liu Mang. Sa totoo lang, ang ganda ni Minmin Xiaohua. Kung ikakaway lang niya ang daliri niya, mas maganda ang buhay niya kaysa sa ibang tao. Pero kahit maraming mayayamang lalaki ang nanliligaw sa kanya, hindi siya pumayag. Narinig ko na bukod sa mga regular na klase, may part-time job siya sa labas. Pero narinig ko rin na halos lahat ng kinikita niya ay pinapadala niya sa bahay, at 2 o 300 lang ang itinatabi niya para sa pagkain. Nakakaawa talaga. Patuloy siyang nagsusumikap at nananatili sa kanyang mga prinsipyo, bulong ni Yehan sa kanyang sarili. Sa panahon ngayon, ang mga babaeng maganda ay karaniwang nagiging sugar baby, nagsusuot ng mamahaling damit at hindi na nakakaalala ng kanilang mga prinsipyo. Sige, tapos na akong kumain, Yehan. Wala tayong klase sa hapon, mag-relax tayo sa labas, sabi ni Liu Mang habang tinatapik ang bilog niyang tiyan. Napaisip si Yehan. Huwag na lang. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Li Xinran pagkatapos ng klase? Kabanata 266. Wala ka talagang mabuting intensyon, bata ka. Iniisip mo na naman ang campus bell, sabi ni Liu Mang na may paghamak. Sa pangkalahatan, kapag walang klase, narinig kong mahilig pumunta sa library si Senior Colonel Lee para magbasa ng libro. O kaya naman, naglalakad-lakad sa labas. Siguro nasa dormitoryo pa siya ngayon. Kung gusto mong hanapin siya mamaya, pumunta ka sa library. Pero sinasabi ko sa'yo, Yehan, mahirap habulin si Lee Dahoa. Nang unang dumating ang campus bell natin, tinanggihan ni Wu Tianxiu na nag-aangking pinakamatalinong estudyante sa paaralan, nang ligawan niya ito. Kal forget mo na, sasamahan kita mamaya, at maganda na rin na makita natin kung paano gumugugol ng araw si Senior Lee, hehe, sabi ni Liu Mang. Nagtatawanan silang naglakad palabas ng kantin. Malaki ang Fudan University, may mga lugar para sa pagtuturo, dormitoryo, at libangan. Pagkatapos kumain, dinala ni Liu Mang si Yehan sa ilalim ng lilam ng puno. Umupo sila sa bench at pinagmamasdan ang mga babaeng estudyanteng dumadaan. Ang bastos na ugali ni Liu Mang ay nagdulot ng takot kay Yehan na makasama ito. Baka isipin ng iba na siya rin ay isang bastos na estudyante. Pero habang pinagmamasdan ng mga estudyanteng puno ng sigla, parang nakaramdam si Yehan na tumatanda na siya. Mahirap na siyang makihalo sa kanila. Dahil sa mas maraming kaalaman at karanasan, naiiba na ang kanyang pananaw kaysa sa mga estudyante. Uy, Yehan? Tingnan mo, andyan na yung campus bell.
Wala silang klase sa hapon, siguro lalabas siya para magtrabaho, sabi ni Liu Mang nang makita si ex-iha niya na naglalakad. Simple pa rin ito, at puno ng aura ang mga mata nito. Hindi nababawasan ang kagandahan nito dahil sa kanyang damit, sa halip ay mas lalong napapansin. Nakita rin ni Yehan si ex-iha niyan, pero hinahangaan niya ito. Iba naman ang tingin ni Liu Mang. Pero sa puntong iyon, may 3 o 4 na lalaki ang lumapit kay ex-iha niyan at pinigilan siya. Mukhang may pinag-uusapan sila, at masyadong malayo para marinig, pero nakikita ni Yehan na parang ayaw ni ex-iha niya na pigilan siya ng mga ito. Putang ina, ang mga lalaki ng Taekwondo Club ay talagang walang modo. Binubuli nila ang isang simpleng babaeng kagaya ng Campus Belle, galit na sabi ni Liu Mang. Madalas ba siyang binubuli ng mga yan? Tanong ni Yehan. Hindi naman dati. Ang presidente ng Taekwondo Club, si Park Shengxiong, ay nanligaw sa Campus Belle. Tinanggihan siya nito. Kaya ngayon, para maharas siya, at maiinis siya, pinagagawa niya ang ganyan sa mga tauhan niya. Siguro si Park Shengxiong ang nag-utos sa mga yan, sabi ni Liu Mang. Tumingin si Yehan. Sa puntong iyon, nakakapit pa rin ang 4 na estudyante kay ex-iha niyan, at parang nag-aasar. Hinawakan pa nga nila ito. Nakakuha ito ng atensyon ng mga ibang estudyante, at tumigil silang lahat para tumingin. Tara, kaya mo bang sumama sa akin para iligtas ang kagandahan? Tumayo si Yehan at naglakad papalapit. Nang marinig ito, napayuko si Liu Mang. Dali-dali siyang tumayo para pigilan si Yehan. Yehan, huwag na. Hindi madaling kalabanan ang mga gago ng Taekwondo Club. Isa pa, si Park Shengxiong ay isa sa 3 pinakamalakas na estudyante sa Fudan University. Kung lalaban tayo, tiyak na mabubugbog tayo, sabi ni Liu Mang. Ano ka ba? Andito ako, kaya nga tinatanong kita kung kaya mo bang sumama, sabi ni Yehan habang nakatingin sa mga mata nito. Kung hindi sasama si Liu Mang, hindi na niya ito masisisi. Pero ang unang kaibigang nakilala niya sa Fudan University ay parang iiwan na lang niya. Putang ina, natatakot ako sa ibon. Pero na, sasamahan kita, sabi ni Liu Mang, at nagmadaling lumapit. Nakangisi si Yehan sa likod niya. Hindi siya nabigo sa kaibigan niya. Magandang gabi, Miss Exie, ano ang desisyon mo? Wala ka namang klase sa hapon, bakit hindi ka sumama sa amin para mag-enjoy? Seryoso kaming nag-imbite sa'yo. Pasensya na, may trabaho ako sa hapon. Pakialis na lang, sabi ni Exie Hanyan habang nakatingin sa mga lalaki sa harap niya. Hindi siya nagpakita ng kahit na anong pagsuko pero nanatiling kalmado at walang pakialam. Parang hindi ito ang unang beses na nangyari sa kanya. Anong trabaho, Miss Exie? Hindi ka ba magiging babae? Haha, magkano ba ang kinikita mo sa isang araw? Paano kung bigyan kita ng 10,000 piso para sa isang araw? Nang marinig ito, nagalit si Exie Hanyan. Pero dahil sa kahihiyan, pinigilan niyang umiyak. Alam niyang kung iiyak siya, mas lalo lang siyang tatawanan ng mga ito. Palagpak, biglang may malakas na sampal sa puntong iyon. Nasampal ang lalaking nagsalita, at natambak. Namumula ang kanyang pisngi, at nagulat ang mga tao sa paligid. Kahit si Liu Mang na nasa likod ni Yehan ay nagulat. Pinilipit ni Yehan ang kanyang palso, at nakatingin sa mga naguguluhang lalaki. Pinanganak kayo ng mga magulang ninyo para lang mapahiya ang ibang babae. Umalis na kayo. Para sa simula, si Exie Hanyan ay kapatid ko, at sino man ang manggulo sa kanya, huwag ninyong sisihin kung papatayin ko kayo. Si Exie Hanyan ay kapatid ko, at sino man ang manggulo sa kanya, huwag ninyong sisihin kung papatayin ko kayo. Nang marinig ang mga nakakatakot na salita, nagulat ang lahat. Sino ba si Yehan? Wala silang narinig tungkol sa kanya. Pero alam nilang biglaan lang siyang sumulpot. Sinampal niya ang isang miyembro ng Taekwondo Club. Malakas ang sampal niya kaya lumipad ito at nawala ng ngipin. Putang ina, laban ka ba sa Taekwondo Club? Ayaw mo na bang mag-aral sa Fudan? Ano ba, Liu Zi? Dali-dali nang lumapit ang 3 lalaki para tulungan ang estudyanteng sinampal ni Yehan. Talagang kawawa ang lalaki, namamaga ang mukha, at hindi na maayos na makapagsalita. Ikaw, aso, lakas ng loob mong lumaban. Tinulungan ng mga kasamahan niya ang lalaki, at galit na galit itong tumingin kay Yehan. Tama ka, sinampal kita, at hindi lang yan, sisipain kita, sabi ni Yehan. Lumaki ang paa niya sa paningin ng lalaki, at sa huli ay sinipa niya ito sa dibdib. Lumipad na naman ito, at bumagsak sa lupa. Sumigaw ito. Nang makita ang eksena, natakot ang mga tao sa paligid. Talagang baliw ang lalaking ito. Gusto ni Yehan na magmukhang baliw. Bagong lipat lang siya sa Fudan University, at walang nakakakilala sa kanya.
Para hindi na siya guluhin ng mga ito, kailangan niyang maging mas malupit at mabaliw kaysa sa kanila. Bata ka, malupit ka. Hintayin mo lang kami. Kung kaya mo, huwag kang aalis. Tatawag kami ng tao, sabi ng mga miyembro ng Taekwondo Club. Natakot sila nang makita kung gaano kalupit si Yehan. Dali-dali nang umalis ang lalaking sinipa niya. Hindi na pinansin ni Yehan ang mga ito. Lumingon siya kay Exi Hanyan at nagtanong, Student Exi Hanyan, ayos ka lang ba? Umiling si Exi Hanyan. May pagpapasalamat sa kanyang mga matang puno ng aura. Student Yehan, salamat sa ginawa mo kanina. Pero para sa akin, hindi mo na kailangang pakialaman ang mga gagaw ng taekwondo. Baka mag-away pa kayo. Kabanata 267. Ayos lang. Nakangiti si Yehan, saka tumingin kay Exi Hanyan at nakangiting nagsabi, Exi Hanyan, parang sobrang lapit na natin. Paano kung tawagin kita na kapatid? Huwag mong isipin na may ibang kahulugan ito, talagang kapatid lang. Natulala si Exi Hanyan kay Yehan. Kung kapatid niya ito, parang mas bata siya kaysa sa kanya, di ba? Talaga bang may ganito siyang ideya? Kung malaman ng iba na gustong maging kapatid ni Yehan si Exi Hanyan, sigurado akong maraming babae ang magkakaroon ng inggit. Tiyak na magiging prinsesa si Exi Hanyan sa mata ng lahat, may mataas na respeto na katayuan. Nang makita ni Yehan na tahimik si Exi Hanyan, agad na sinabi ni Liu Mang, kaklaseng Exi Hanyan, bakit ka pa nandyan? Hindi mo ba nakikita? Gusto ka ni Yehan protektahan. Pero, ayokong maging sanhi ng gulo para sa iyo. At magkakaalam lang tayo, kung may mangyari sa iyo dahil sa akin, magkakaroon ako ng masamang konsensya. Nakita ang sinseridad sa mga mata ni Yehan, kaya't nahabag si Exi Hanyan. Napansin niyang iba si Yehan sa ibang mga lalaki, ramdam niya ang sinseridad nito nang walang ibang layunin. Dahil sa natural na paraan, pinatungan ni Yehan ang ulo ni Exi Hanyan at ngumiti, huwag mong isipin ang masyado, gusto ko lang na tawagin kang kapatid. Pwede bang payagan mo ako, Exi Hanyan? Nakangiti si Exi Hanyan sa nakakatawang anyo ni Yehan. Namula siya at tumango. Sa Fudan University, kung saan maraming lalaki ang gustong makuha siya, naramdaman ni Exi Hanyan ang pakiramdam ng proteksyon sa unang pagkakataon. Parang mayroon na siyang karagdagang miyembro ng pamilya sa kanyang tabi. Hehe, okay? Mula ngayon, ikaw si Exi Hanyan, magiging kapatid ko si Yehan. Sino mang mangbuli sa iyo, tuturuan ko sila, sabi ni Yehan na may ngiti. May proteksyon na siya para sa simpleng at matalinong batang babae na ito. Sa kahit anong paraan, mapanatili niya itong dalisay at natural, at hindi madudungisan ng masamang mundo. Oy, kaklase Exi Hanyan, kinilala mo na si Kuya Yehan, bakit hindi mo rin ako tawaging kuya? Kahit na hindi ako kasing galing sa laban gaya niya, pero kung may magbuli sa iyo, tingnan mo kung paano kita ipagtatanggol, sabi ni Liu Mang na may walang hiya. Nakangiti si Exi Hanyan sa sinabi nito, at ang ngiti niya ay napakaganda, tila isang anghel na hindi pa nahahawakan ng sinuman. Pagkatapos, tumingin siya kay Yehan at nagsabi, sapat na sa akin na mayroon akong kapatid na gaya ni Yehan. Salamat sa kabutihan mo sa akin, laging nasa isip ko ito. Okay, huwag mong isipin ang masyado, magtrabaho ka na. Pag may oras, ililibre kita ng dinner, sabi ni Yehan habang pinatungan ang ulo ni Exi Hanyan. Nag-atubili si Exi Hanyan saglit pero sa huli ay tumango rin siya. Kailangan niyang magtrabaho para kumita upang maipagamot ang sakit ng kanyang ina, kaya't kailangan niyang magpatuloy. Nang makita ni Exi Hanyan na umalis, tumingin si Liu Mang kay Yehan at nagsabi, Yehan, hindi ko akalain na ang galit mo ay ganito kalakas, isang sapan pa lang, natamba mo pa yung lalaki. Stop talking nonsense. Let's go to the library. Ang library ng Fudan University ay matatagpuan malapit sa dormitoryo. Nang makarating sina Yehan at Liu Mang, napansin nilang maraming tao doon. Siyempre, mas marami ang lalaki kaysa babae. Nang makita ito, umusli ang labi ni Liu Mang. #sake, bakit ang daming tao? Akala ko nandito si Li Daxiaohua at Zhang Daxiaohua, mukhang nagtipon-tipon ng mga lalaking ito para makakita ng mga babae. Ang bilis ng balita. Nakita na ni Yehan si Li Xinran na nakaupo sa isang tahimik na mesa. Sa oras na ito, hawak nito ang aklat na Managerial Management at tahimik na nagbabasa. Nakasuot ng salamin, parang doktor na tahimik na nalulugmok sa karagatan ng kaalaman. Hindi man lang siya naapektuhan ng mga matang nakatingin sa kanya. May mga magaganda sa hilaga, hindi mapapantayan at nakahiwalay. Nang makita si Li Xinran sa pagkakataong ito, isang linya ng tula ang natural na pumasok sa isipan ni Yehan. Ang babaeng tahimik na nakaupo ay tila kayang baguhin ang damdamin ng ibang tao.
Para bang pinapakalma ng kanyang presensya ang lahat. Ang kanyang natatanging ugali ay nag-uudyok ng respeto. Uy, Yehan? Nakita mo ba yan? Yan ang campus bell ng paaralan natin, si Zhang Yuming. Anong tingin mo, maganda 'di ba? Nakatingin si Liu Mang sa isang babae sa tabi ng bookshelf. Maganda, tapat na sagot ni Yehan. Uy, sabay-sabay na nagpakita ang dalawang campus bell sa library, hindi nasayang ang araw na ito. Nagbibilang ng daliri si Liu Mang na parang nakakita ng Diyosa sa kanyang pangarap. Tumingin si Yehan kay Liu Mang at sinabi, sige, huwag kang masyadong mabigani. Kung gusto mo, ligawan mo na. F#sick, akala mo ba hindi ko gusto? Ang problema, paano ko siya mahahabol? Gustuhin man, hindi ko naman siya kayang habulin. Narinig ko na may magandang kasaysayan si Yumeng. Masyadong misteryoso, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa pamilya niya, at saan siya galing, misteryo pa rin. Hindi sumagot si Yehan sa sinabi ni Liu Mang. Sa isang banda, totoo ang sinasabi niya, pero kung maganda ang pamilya nito, hindi naman imposible na maging babae siya, gaya ng Young Master Tang. Madalas na ang katawan ng mga ito ay may mga kaakit-akit na katangian, pero hindi pa rin ito nagtagumpay. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na si Mo Shou ay mababaw. Ang gusto niya ay ang katayuan ng pamilya ni Young Master Tang. Kahit ano paman, may mga paraan ang Young Master Tang para makuha ang puso ng mga babae. Wow! Tingnan mo! Si Wu Tianshu, ang Skullgrass. Pumasok siya sa library, may dalang bulaklak pa. Mukhang magko-confess siya. Sa puntong ito, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng puting suit na may bulaklak sa kamay. Napakagwapo ng lalaki. Kung isasama siya sa screen, tiyak na magiging sikat na artista siya. Huwag kang magbuhat ng bangko, paano naman siya magko-confess sa Campus Bell? Dapat ang partner ay nasa level ng Campus Bell. Sa tingin ko, baka kay Li Xinran siya mag-confess. Ano bang espesyal kay Li Xinran? Hindi naman siya kasing ganda ng iba, sabi ng isang babae na tiyak na may timbang na hindi bababa sa 180 pounds. Nang marinig ito, nag-collective blood vomit ang lahat ng mga lalaking kaklase sa library. Ngunit, ang pagdating ni Wu Tianxiu ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa library. Kahit si Zhang Yuming, ang campus bell, ay napatingin sa kanya, pero si Li Xinran ay tahimik pa ring nagbabasa ng kanyang aklat at hindi ito naapektuhan sa lahat. Kabanata 268. F#sick, araw ng mga puso ba ngayon? Ano bang romantikong laro ang ginagawa ng lalaking ito at nagbibigay ng bulaklak? Napailing si Liu Mang nang makita si Wu Tianxiu na papalapit. Hindi lang siya ang target ng mga lalaki, pero wala silang magawa dahil Skullgrass ito. Hindi lang gwapo, mayaman pa. Sa paningin ng lahat, lumapit si Wu Tianxiu kay Li Xinran na may dalang bulaklak at nakangiting nagsabi, Ate Li Xinran, tanggapin mo sana ang bulaklak na ito. Maaari ba kitang yayain na maghapunan mamaya? Si Li Xinran, na nagbabasa ng libro, ay tumingin sa kanya, saka tinanggal ang kanyang salamin at kalmadong nagsabi, Kuya Wu Tianxiu, sa tingin ko malinaw kung sinabi noong nakaraang mga araw na hindi ka ang tipo ko. Bakit ka ba nagpupumilit? Ginagambala mo ako at nasasayang lang ang oras mo. Hindi naman na-discourage si Wu Tianxiu sa mga sinabi niya. Nakangiti siya at sinabi, Ate Li Xinran, alam kong hindi ako ang tipo mo ngayon, pero para sa iyo, kaya kong magbago. Kahit naiwanan ko ang pagiging tagapagmana ng pamilya para lang maging kasintahan mo, Li Xinran. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkatapos magsalita, lumuhad si Wu Tianxiu at same time na inialok ang bulaklak. Nang makita ang eksena, maraming babaeng nagkakandara pa sa library ay nagpakita ng inggit at sinabi, ang romantiko. Sana ako na lang si Li Xinran. Na-touch ako. Trick lang yan para makuha ang isang batang babae. Tumingin si Zhang Yuming at umiling, sa ganitong maliit na panliligaw, gusto mong makuha ang bagong campus bell na ito, Wu Tianxiu. Masyado kang mababaw sa paningin mo sa babaeng ito. Itinuro ni Liu Mang ang gitnang daliri sa likod ni Wu Tianxiu at sinabi, bata pa ako, at hindi ako kasing galing sa pakikipag-usap ng pag-ibig gaya niya. Kung gusto ko pa ring makuha si Li Daxiao, babalik muna ako at magpa-practice ng 2 taon bago bumalik. Tumingin si Li Xinran kay Wu Tianxiu na nakaluhod sa harap niya at sinabi, sige, nangako akong sasamahan kita kumain, pero hanggang dito lang yan. Sana hindi mo na ako guluhin sa hinaharap. Kung sangayon ka, pwede ka nang umalis. Ayokong masayang ang oras ko. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Wu Tianxiu sa tuwa, at may nakakalokong ngiti sa mga labi niya. Itinaas niya ang ulo niya at sinabi, Ate Li Xinran, huwag kang mag-alala, kung talagang nararamdaman mong hindi ako ang iyong tadhana, hindi na kita guguluhin sa hinaharap. Pero na,
Ibinaba ni Lee Xinran ang libro sa kanyang kamay at tumayo, naglakad patungo sa labas ng library. Sumunod si Wu Tianxiu sa kanya, nag-aasal na isang ginoo. Pero naramdaman ni Yehan na may mali sa ngiti ng lalaking ito kanina. Matapos itong masuri, napansin niyang hinahawakan ni Wu Tianxiu ang bulsa ng kanyang kaliwang pantalon. Parang may kinukumpirma siya. Tumingin si Yehan sa bulsa ni Wu Tianxiu gamit ang kanyang mga mata na parang yin at yang. Mayroong maliit na dilaw na bote sa loob, at nakasulat doon na, Aphrodisiac Water. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Yehan, at bigla siyang tumayo at sinabi, Kuya Wu Tianxiu, nahulog ang maliit na dilaw na bote sa katawan mo. Nang marinig ito, nagulat si Wu Tianxiu na sumusunod kay Lee Xinran. Lumingon siya at tumingin sa likod niya, pero wala namang nakita. Doon niya napagtanto na niloloko siya. Sa puntong ito, nakalapit na si Yehan kasama si Liu Mang, nakangisi sa kanya, at sinabi, Bakit Kuya Wu Tianxiu, nagkasala ka ba sa pagiging magnanakaw? Ano bang pinagsasabi mo? Tumingin si Wu Tianxiu kay Yehan na may madilim na mga mata. Paano nalaman ng lalaking ito na may maliit na dilaw na bote siya? Nagkukwento ba ako? Nakangiti si Yehan, kung wala kang maliit na dilaw na bote, bakit ka natatakot? O may ibang motibo ka? Nang marinig ito, tumingin si Lee Xinran kay Wu Tianxiu na parang nagtataka, nag-iisip. Nakakainis siya, Junior Lee Xinran, hindi na natin siya papansinin. Umirap si Wu Tianxiu kay Yehan, lumingon at nais na lumabas hawak ang kamay ni Lee Xinran, pero umatras si Lee Xinran ng 2 hakbang at hinayaan na lumutang ang kamay nito. Pagkatapos, tumingin kay Wu Tianxiu, sinabi ni Lee Xinran, Pasensya na, sa tingin ko hindi angkop ang araw na ito. Kuya Wu Tianxiu, subukan natin sa ibang araw. Ate Lee Xinran, nangako ka sa akin kanina. Ang mga sinabi ni Lee Xinran ay nagpasama sa mukha ni Wu Tianxiu. Sabay din siyang tumingin ng masama kay Yehan. Ang lalaking ito ang biglang sumulpot para sirain ang sitwasyon, kung hindi, dapat ngayong gabi ay nakahiga na si Lee Xinran, ang babaeng ito, sa kama niya at nag-iingay. Hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon, Kuya Wu Tianxiu, umuwi ka na lang. Walang pakialam na sinabi ni Lee Xinran, saka naglakad patungo kay Yehan, inilahad ang kamay niya at sinabi, Hello, bagong estudyante Yehan. Hello. Nagkamayan sina Yehan at Lee Xinran. Nang makita ito, nagalit si Wu Tianxiu at umalis, itinapon ang bulaklak sa kanyang kamay. Tumingin si Yehan sa likod ni Wu Tianxiu at sinabi, Student Lee Xinran, dapat mag-ingat ka sa taong ito. Maaari bang isipin kung si kaklase Yehan ang nagsasalita ng masama sa kanya sa likod niya? Tumingin ng kakaiba si Lee Xinran kay Yehan. Nagkibit balikat si Yehan at ngumiti, pwede mong isipin yan. Hehe, nagbibiro lang ako. Sa totoo lang, nakikita kong walang mabuting intensyon si Wu Tianxiu. Nakita mo ba ang mali? Tumingin si Lee Xinran kay Yehan na parang may mga mata ng karunungan ng Budismo. Sa ilalim ng kanyang paningin, tila walang lihim ang sinuman sa kanya. Gusto mo bang malaman? Tumingin si Yehan sa mga mata ni Lee Xinran, at tiningnan siya ng hindi nagpapatalo. Kung gusto mong sabihin, mahinang ngumiti si Lee Xinran. Okay, sasabihin ko sa iyo kung lalapit ka. Nang marinig ito, tumingin ng kakaiba si Lee Xinran sa kanya, pero lumapit pa rin ng 2 hakbang. Ngayon, ang distansya sa pagitan nila ni Yehan ay mga 10 sentimetro lang. Kung mas lalapit pa, magkakadikit na ang kanilang mga katawan. Isinandal ni Yehan ang ulo niya at nagbulong ng ilang salita sa tainga ni Lee Xinran, na agad na nagpasulap sa mukha ni Lee Xinran. Pero kung titingnan mong mabuti, makikita mo pa rin ang matinding lamig sa kanyang mga mata. Tumingin si Liu Mang kay Yehan at Lee Xinran na nagbubulungan ng parang mga baliw. Grabe, Master. Ang ibang tao ay nag-uusap ng pag-ibig, isang bagay na hindi mapapalitan ng isang bangkos ng bulaklak, pero madali lang ito kay Yehan. At nagsimula na siyang magbulungan ng malambing kay Li Da Xiaohua. Kabanata 269. Talaga bang ayos lang yan? Ang mga tao sa library ay nakasaksi sa eksena at nagkaroon ng parehong reaksyon gaya ni Liu Mang. Wala namang sinabi ang lalaking ito ng mga matatamis na salita, at wala ring nakakaantig na eksena. Bakit parang kusang loob na naging malapit sa kanya ang campus bell? Nagkakamali ba ako? Napakusot ng mata si Zhang Yuming. Sa kanyang kaalaman, ang bagong campus bell na ito ay parang madaling lapitan, pero sa totoo lang, parang nag-iisa siyang snow lotus sa bundok Tianshan. Hindi dapat siya madaling makuha. Tama ba ang nakikita niya? Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin? Tumingin si Lee Xinran kay Yehan na sobrang lapit sa kanya. Nagkibit balikat si Yehan at sinabi, ano bang mapapala ko sa pagsisinungaling sa iyo?
Una, hindi ako ang manliligaw mo. Pangalawa, may kasintahan na ako, kaya wala akong mapapala kung magsisinungaling ako sa iyo. Para sa isang kalaban gaya ni Wu Tianxiu. Naniniwala ako sa iyo. Bahagyang tumango si Li Xinran, at bumalik sa kanyang natatanging ugali, ang kanyang malayang kalooban ay nag-uumapo, at pati si Yehan ay nagulat. Ang lalim ng kanyang pag-aaral ang nagbigay sa kanya ng ganitong uri ng ugali. Sino ba si Yehan? Kung lalaki ka, tumayo ka ng mag-isa. Biglang dumating ang isang grupo ng mga tao sa pintuan ng library, at sumigaw nang pumasok sila. Tumingin ang librarian sa kanila, pero hindi sila pinigilan. Mambabasa sila ng library, at hindi nila kayang makipagtalo sa mga mayayamang ito, kaya't nagpanggap na hindi nakita. Lumingon si Yehan para tingnan sila at mahinang sinabi, "Ako nga, ano bang kailangan mo sa akin?" Hindi ko inaasahan na nandito ka sa library. Kanina, tinulungan mo ang magandang babaeng estudyante, at ngayon, nakikipag-usap ka kay Li Daxiao. Napakatalino mo pala. Tumingin ang isang matangkad at payat na binata kay Yehan na nakangiti at sinabi, "Tandaan mo, ang pangalan ko ay Liu Song. Ang mga taong nananakit sa aming Taekwondo Club ay hindi dapat nakakalimot. Kung may tapang ka, sumama ka sa amin sa Taekwondo Club. Magluhod ka at magbaw ng 3 beses. Oo, lumuhod ka at magbaw. Talunin mo siya ng husto, ang 6 na anak at ang iba pa ay napakabagal, natuto sila ng leksyon mula sa kanya. Sino ang nagsabing magbaw ka? Kung may mangyari sa akin, kung ako, si Liu Mang, ay natatakot, hindi ka natatawagan na Liu Mang." Galit na tumingin si Liu Mang sa mga miyembro ng Taekwondo Club na dumating at ipinakita ang kanyang poster para makipaglaban. "Sino ka ba, matabang lalaki? Wala kang pakialam dito, lumayas ka na, o hindi ka na makikilala ng nanay mo." Pinigilan ni Yehan ang galit na si Liu Mang, tumingin sa matangkad na binata na si Liu Song at sinabi, "May tapang ba ako? Gusto mo bang humiga sa aking kondongen at tingnan mo mismo? Kung ayaw mong matuto ng leksyon, lumayas ka na." Isang grupo ng mga bastardo, ang martial arts na naiwan ng mga ninuno ninyo ay malawak at malalim. Kailangan niyong matutunan ang taekwondo ng mga Koreano. Ha! Baliw ka pala. Tumawa si Liu Song, "Kung may tapang ka, sumama ka sa amin sa Taekwondo Club. Personal kang haharapin ng aming presidente, si Park Sheng-xiong. Maglalaban ba tayo? Isang Koreano lang yan, pero nagmamayabang sa ating bansa." Walang pakialam na sinabi ni Yehan, "Ngayon, makikita ninyong mga sumasamba sa mga dayuhan kung gaano kaina ang Taekwondo Club na sinasamba ninyo laban sa tunay na martial arts." "So, pumayag ka." Tumawa si Liu Song. Tumingin si Yehan sa kanya at sinabi, "Akala mo ba natatakot ako sa isang Koreano? Umalis ka na." "Okay, ang mga miyembro ng Taekwondo Club ay naghihintay sa iyo sa club ngayon. Kung hindi ka pupunta, duwag ka." Nang matapos magsalita si Liu Song, kumaway siya at pinangunahan ang isang grupo ng mga tao mula sa Taekwondo Club na umalis, iniwan ang library. Mukhang may magandang palabas na mapapanood. Mahinang ngumiti si Li Xinran, kinuha ang kanyang salamin at isinuot, at bumalik sa kanyang upuan para magpatuloy sa pagbabasa. Wala siyang interes sa mga pakikipaglaban, pero para sa kanya, mas mabuti pang tahimik na magbasa ng libro kaysa makisali sa mga ganitong kaguluhan. "Tara na, punta tayo sa Taekwondo Club." Pinatambalikat ni Liu Mang si Yehan, at sabay silang lumabas ng library. Kawili-wili, ang hindi interes ni Li Xinran ay ang hilig ko, si Zhang Yuming. Tumingin si Zhang Yuming kay Li Xinran na nalubog sa mundo ng mga libro, saka lumabas ng library. Isa-isa silang lumabas ng library at nagtungo sa Taekwondo Club. Nang makarating sina Yehan at Liu Mang sa Taekwondo Club, maraming estudyante na ang nagtipon doon at nakapalibot sa Taekwondo Club. Dahil sa pagmamalaki at pagkukwento ng Taekwondo Club, maraming tao sa paaralan ang nakakaalam tungkol sa club. Ang ulo ng Taekwondo Club, si Park Sheng-xiong, ay nais na hamanin ang isang estudyanteng hindi alam ang langit at lupa, kaya't lahat sila ay pumunta para makisali sa kaguluhan at panoorin ang laban. Nang makarating sila sa gate ng Taekwondo Club at makita ang poster sa loob, medyo natakot si Liu Mang. "Yehan, sigurado ka bang haharapin mo si Park Sheng-xiong? Narinig ko na may 8th degree black belt na si Park Sheng-xiong. Kung siya ay isang master, ang pagsuntok at pagsipa para basagin ang isang 5 sentimetro na makapal na tabla ay parang laro lang." Nakangiti si Yehan at sinabi, "Koreano lang yan, ano bang kinakatakot mo? Tara na, nandito na ako." Pumasok si Yehan sa Taekwondo Club nang may kumpiyansa. May mahigit 100 estudyante ang nakaupo nang nakakross ang mga binti sa Taekwondo Club. May mga lalaki at babae na nakasuot ng puting uniforme.
Sa puntong ito, nakatingin sila sa taong pumasok, sina Yehan at Liu Mang. Hindi magiliw ang mga mata nila. Hindi pinansin ni Yehan ang mga ito, diretso niyang tiningnan ang isang matangkad at malakas na binata sa harap niya. Nakaupo ang lalaking ito nang nakakross ang mga binti sa gitna, lahat ay nakasentro sa kanya. Ito ang taong si Park Sheng-siong, may karaniwang mukha ng Koreano, pero medyo gwapo rin. Talaga bang naglakas loob kang pumunta? Tumingin si Liu Song kay Yehan na pumasok, nakangisi. Mahinang ngumiti si Yehan at sinabi, maaaring ang taekwondo club na ito ay isang lungga ng dragon at tigre. Bakit naman ako matatakot? Nandito ka na, kailangan mong bayaran ang ginawa mo. Nanlamig ang mga mata ni Liu Song, at sa susunod na sandali, tumayo ang mga miyembro ng taekwondo club. Nang makita ang eksena, nag-excite ang mga estudyanteng nanunood sa labas ng taekwondo club at nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono para magpicture. Ano ba yan, hindi pa ba kayo titigil sa paggang-fight? Galit na sinabi ni Liu Mang. Kabanata 270. Nang marinig ang sinabi ni Liu Mang, walang sumagot sa taekwondo club. Kahit na hindi sila marunong makipag-away ng maramihan, kailangan nilang talunin si Yehan sa momentum, kung hindi, iisipin ng mga tao na pwede silang pumasok at lumabas sa taekwondo club kung gusto nila. Makipag-away ng maramihan, Liu Mang, magandang ideya yan. Mahinang ngumiti si Yehan, tumingin kay Park Sheng-siong na tahimik lang sa lahat ng oras na ito, at sinabi, ikaw ba si Park Sheng-siong? Sabi mo gusto mo akong hamanin. Siyempre. Tumayo si Park Sheng-siong at mahinang sinabi, ngayon, tinuruan mo ng leksyon ang mga miyembro ng aking taekwondo club. Magpaumanhin ka sa kanila o tanggapin ang hamon ko. Itabi muna natin ang hamon, pag-usapan muna natin ang ibang bagay. Tumingin si Yehan kay Park Sheng-siong at sinabi, gusto mo ang mga magagandang babae, walang tumututol, at gusto ko rin ang mga magagandang babae. Pero ang paggamit ng maruming paraan para manakot at mang-istorbo sa isang babae ay isang bagay na kayong mga Koreano lang ang kaya. Kaklase pakiingat sa mga sinasabi mo. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Walang pakialam na tumingin si Park Sheng-siong kay Yehan. Hindi mo ba naiintindihan? Nakangiti si Yehan, ipaliwanag ko sa iyo. Mula ngayon, si Exihan yan ay magiging kapatid kong babae, si Yehan. Kung may mga tao mula sa taekwondo club na mang-iistorbo at mangbuli sa kanya, huwag mo akong sisihin kung sisirain ko ang taekwondo club ninyo. Naiintindihan mo na ba ngayon? Putang ina, baliw ka na, ang kapal mo, gusto mong sirain ang taekwondo club namin. Presidente, turuan natin siya ng leksyon. Nang marinig ang mga nakakabaliw na sinabi ni Yehan, nagalit ang mga tao sa taekwondo club. Gustong-gusto nilang turuan si Yehan ng leksyon. Nagulat din ang mga estudyanteng nanunood sa paligid. Naglakas loob si Yehan na magsalita ng ganito sa teritoryo nila. Talagang nagulat sila. Pare, mahigit 100 tao ang nasa kabilang panig, hindi ka ba natatakot na mapaluhod at hindi na makilala ng nanay mo? Baliw na tao, mas baliw pa kaysa kay Slam Dunk Manzumeng. Sumandal si Zhang Yuming sa pintuan ng taekwondo club, nakangiting pinapanood ang nangyayari sa loob ng taekwondo club. Ikaw ba ang magbubuwag sa taekwondo club ko? Malamig na tumingin si Park Sheng-siong kay Yehan at sinabi, narinig kong bagong estudyante ka. Wala akong pakialam kung gaano ka kabaliw sa ibang lugar. Pero sa Fudan University, hindi ka ba natatakot na mapaaga ang pagtatapos mo kung sasabihin mong sisirain mo ang taekwondo club ko? Ang pagtatapos ko ay nakasalalay sa aking sariling kalooban pero hindi ka karapat-dapat. Magaan na sinabi ni Yehan, huwag mong isipin kung gaano kagaling ang taekwondo mo. Wala kang halaga sa harap ko. Paano ba ang ating Chinese national art? Kaya bang makipagsabayan ang taekwondo mo? Huwag kang mahiya na sabihin yan. Ngayon, ako, si Park Sheng-siong, ay tuturuan kita ng leksyon at ipapakita ko sa iyo kung gaano kagaling ang taekwondo ng ating bansa. Kumislap ang galit sa mga mata ni Park Sheng-siong. Hinigpitin niya ang sinturon sa kanyang baywang, handa ng sumugod. Presidente, turuan mo siya ng leksyon, basagin ang mga binti ng lalaking ito, at itapon mo siya palabas. Narinig ang sigaw ng mga miyembro ng taekwondo club mula sa paligid. Pakibigyan mo ako ng payo. Yumukod si Park Sheng-siong kay Yehan na may malamig na mukha. Mapagkunwari, napailing si Yehan na may paghamak, saka tumingin kay Park Sheng-siong at sinabi, baguhin natin ang laban ngayon. Hindi ikaw ang hamon ko, kundi ang buong taekwondo club ninyo. Hindi ba kayo naglakas loob na makipaglaban? Siyempre, ang mga babae ay hindi dapat makisali, ayaw kong bugbugin ang mga babae. Kabaliwan.
Sa puntong ito, hindi lang ang Taekwondo Club at ang mga taong nanunood ang nakaramdam na si Yehan ay mapagmataas, pati na rin si Zhang Yuming ay nakaramdam na si Yehan ay sobrang baliw. Hahamunin niya ang Taekwondo Club ng mag-isa. Akala mo ba nagpepelikula ka? Yehan, pwede bang tumigil ka na sa pagmamayabang? Pinunasan ni Liu Mang ang pawis sa kanyang noo. Natakot siya sa mga sinabi ni Yehan. Hahamunin niya ang Taekwondo Club ng mag-isa. Pare, mahigit 100 tao yan, hindi 100 langgam. Siyempre, sa paningin ni Yehan, ang mga taong ito na marunong lang sa Taekwondo ay hindi iba sa 100 langgam. Kung gusto niyang lumikha ng imahe ng isang baliw, kailangan niyang kumilos ng medyo baliw para matakot ang mga tao sa kanya. Ito ang katotohanang natutunan ni Yehan sa pakikipaglaban sa Sushutang at Chansunyoy. Ang malalaking kamao ang susi. Ang huling salita, kaya't sa ngayon, hindi na siya magawang guluhin ng Sushutang at Chansunyoy. Mapagmataas na tao, papatayin kita ngayon kahit na matanggal ang mga kredito ko. Hindi na nakayanin ni Park Shengxiong ang pagmamataas ni Yehan. Sumigaw siya at sumugod kay Yehan na parang isang malakas na hangin. Tumalon siya, at sa paningin ng mga nanunood, ang sipa niya ay tumama sa katawan ni Yehan ng napakasama. Sa ilalim ng sipa ni Park Shengxiong, tila nakikita ng mga miyembro ng Taekwondo Club ang eksena kung paano sipain si Yehan hanggang sa magsuka ng dugo. Alam nila kung gaano kalakas si Park Shengxiong, kaya't lahat sila ay nanood ng may excitement. Ang galaw ay masyadong mabagal, mukhang malakas, pero mahina at manipis. Tumawa si Yehan, at agad niyang sinipa ang hita ni Park Shengxiong ng mabilis. Sa susunod na sandali, narinig ang isang malakas na tunog, ang katawan ni Park Shengxiong ay lumipad sa ere, at pagkatapos ay bumagsak sa sahig na kahoy, hindi na makatayo. Nang makita ang eksena, nagulat ang mga miyembro ng Taekwondo Club, at nagulat din ang mga nanunood. Ang presidente ng Taekwondo Club, si Park Shengxiong, ay hindi man lang nakaiwas sa galaw ni Yehan, at direktang natalo. Hindi na siya makatayo. Napakagulat na eksena. Putang ina, ang galing. Halos tumulo na ang laway ni Liu Mang, at nakanganga siyang tumingin sa eksena. Hindi na ako nagtataka kung bakit sobrang baliw ang lalaking ito, talagang may kakayahan pala siya. Napabuntong hininga ang mga estudyanteng nanunood. Si Park Shengxiong ng Taekwondo Club ay isa sa 3 master ng Fudan University. Kahit na hindi niya mahadlangan ang galaw ni Yehan, hindi pa rin maipaliwanag. Napakasigla ni Yehan. Hayaan ko kayong umakyat ng sabay-sabay, pero ayaw niyong makinig. Tumingin si Yehan sa mga estudyante ng Taekwondo Club na gulat ang mga mukha. Sa puntong ito, walang naglakas loob na sumigaw tungkol sa pagbugbog kay Yehan. Nawala na sila. Nasaan na sila? Naging tahimik ang paligid. Tumayo si Yehan sa gitna ng Taekwondo venue. Tumingin siya kay Park Shengxiong na nagpupumilit tumayo at sinabi, Park Shengxiong, narinig mo ng malinaw. Si Exihan yan ay kapatid kong babae, si Yehan. Kung maglakas loob ka pang mangistorbo sa kanya sa hinaharap, ito ang katapusan mo. Pagkatapos magsalita, biglang sinipa ni Yehan ang sahig na kahoy na may malakas na tunog parang kulog sa lupa. Ang lakas nito ay parang bundok. Sa susunod na sandali, may Yehan sa gitna, ang mga sahig na kahoy sa paligid niya ay nag-crack at lumubog. Ang suntok na ito ay kumalat na parang kidlat, at lahat ng mata ay natakot, nakatingin sa sahig sa paligid ni Yehan ng may pagkagulat. Ang ganitong nakakatakot na lakas ng pagsira, tao pa ba ang lalaking ito? Nang makita ang nakakatakot at mapanirang eksena sa Taekwondo Club, lahat ng estudyante sa paligid ay natulala nang makita ang eksena. Ang ganitong nakakatakot na lakas ng pagsira, tao pa ba ang lalaking ito?